Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone, the new is Bisan here. kinsa nga ngayon sa Kristo bago na sila binuhat, ang daan ni agi na ug ang bago ni atunan. Amen. We must welcome the new year with God Almighty. Kinahanglan natong sugaton ang bagong tuig kauban ang atong Dios nga labing gamahan. Therefore, we must never look to the future with anxiety and fears. Munang dili nato tanawon ang ato ang kaugmaon uban ang kabalaka ug kahadlok. Because God has promised that He will be with us. Tungod kay ang Dios nagsaad kanato nga mag-uban siya kanato. Therefore, as the children of God, we must set clear dreams and goals in God and Jesus Christ. Munang isip mga anak sa Dios kinahanglan nga mag-utang kita o klaro kayong mga damgo or tumong sa ato ang Ginoong Hesukristo. First of all, we must resolve to live honestly. Una sa tanan, kinahanglan natong isulbahon ang pagkinabuhi nga matinud-anon kaayo. Bible says in Deuteronomy chapter 6, verse 18. Kung ang Biblia nag-ingon sa Deuteronomio kapitulo 6 bersikulo 18. Buhata ang maayo o matarong aron kamo magmuswagon o makaadto o makapanag-iya sa alindog nga yuta magisaad sa Ginoo adto sa inyong katigulangan. Amen. Amen. Bible says, do what is right and good in the Lord's sight. Ang Biblia nag-ingon nga buhata ang maayo o matarong atubangan sa Dios. Because God is still looking for our whole attitude, His lives. Tungod yang atong Dios naglantaw siya sa atong mga maayong kinaiya o buhig siya. And then how can we live honestly? O kung saan man ito pagkinabuhi sa matinud-anon nga kinabuhi. Bible says in Proverbs chapter 1, verse 1 to 5. Ang Biblia nag-ingon sa Panultihon kapitulo 1 bersikulo 1 hangtod sa 5. Proverbs chapter 1, 1 to 5. Panultihon kapitulo 1 bersikulo 1 hangtod sa 5. The Proverbs of Solomon, son of David, the king of Israel, for gaining wisdom and instruction, for understanding word of the insight, for receiving instruction in prudent behavior, for what is light and just and pure, the giving produce to those who are free, knowledge and dissension of the Lord, and the word listen and the truth, learning, and let the discerning their guidance. Makadugang usab kini sa kahibalo sa mga tao nga malamon ug makalamdag sa may kahibalo. Through understanding Bible, will become a very honest Christians. Kung pinaagi sa pagsabot nato sa Biblia, mahimo kita mga matinud-anon nga Kristohanon. To the Word of God, 2 Timothy chapter 3:16 says, Sumala sa gingon sa Biblia dinhi sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16. Ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios ug bapuslanon alang sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbadlong, sa pagsaway ug sa pagtudlo saon pagkinabuhi mga tao. when we reading Bible, meditate the Bible day and night, the Bible teaching you and I. Kaya kung magbasa ka sa Biblia o ato ang tun-an ng Biblia adlaw ug gabi, ang Biblia magtudlo ka nato. I am very rejoicing every day and night, reading Bible, meditate Bible. God gave me the instruction and watches. O nga, malipayon kayo si Pastor sa pagbasa sa Biblia, adlaw o gabi, o sa pagtuon sa Biblia, tungkol kaya pinaagi niya, naghatag ang Diyos kaniya o suko. Every answer in our life is in the Word of God, Bible. Kaya ang matag tubag sa pangutana sa atong kinabuhi, ang naagayod sa pulong sa Diyos, nga mao ang Biblia. So I tell you the truth, all church members, Filipino, during the 2025, you can read
Genesis to Revelation, whole Bible according to the reading Bible schedules. Sumunang nagsulti si Pastor na itong tanang mga miyembro nga sulod din yung bagong tuig 2025, sulayan nato pagbasa ang tibuok Biblia sugod sa Henesis hangtod sa Ipadayan, sumala sa atong pagsubay sa gihatag na schedule sa pagbasa sa Biblia. And then you will be very happiness and rejoice in your life surely. Kung pinaagi niini makabatong taog kalipay sa atong kinabuhi. Second one, we must live peacefully. O ikaduhang kinahanglan nga maningkamot kita sa pagkinabuhi sa pagkamatinumanon. Bible says in Genesis chapter 6 verse 9. Ang Biblia nag-ingon sa Henesis kapitulo 6, versikulo 9. Mao kini ang sugilanon mahitungod ni Noe nga usa ka mataro nga tawo. Siya lamang ang gikahimutan sa Dios niadtong panahona kay nagmatinumanon man siya sa Dios. Bible says here, the prophet Noah was a very perfect person, working with the God Almighty peacefully every day and night. Sumala sa giyon sa Biblia si propeta nga Noe hingpit gayud nga siya matinumanon kaayo tungod kay kinabuhi man siya kanunay diha sa Ginoo. Although everyone in the world thought evil and selfishness in their life, but Noah trusted only God and lived together with God Almighty. Bisan kung sa palibot ni Noe silang tanan nahimong mga dahutan, apan si Noah misalig lamang siya sa Dios ug nagkinabuhi lamang siya alang kaniya. And the God's covenant of salvation with Noah. Ug sa diha nga mihimo ang Dios ug kasabutan sa kaluwasan uban kang Noah. Genesis 6 verse 18. Diri sa Henesis 6 versikulo 18. I will establish my covenant with you, and you will enter the ark, you and your sons and your wives and your sons' mga wives. anak ug sa ilang mga asawa. Almighty God make a covenant to Noah and his family. Go into the ark of the Lord, I will save you. Ang labing kamahalan nga Dios naghimo kasuguan ni Noah ug sa iyang pamilya nga nimo siya nga pangla. Sulod ka mo ikaw ug tibok nimong pamilya dito sa arka aron maluwas ka mo. Because Almighty God saw the righteousness in Noah's heart. Ibuhat ni sa Dios tungod kay nakita sa Dios ang pagkamatarong sa kasing-kasing ni Noah. Genesis chapter 7 verse 1 mentioned. Diri sa Henesis kapitulo 7 bersikulo 1 nagisgod. The Lord then said to Noah, Ang go Ginoo into the ark and you sakay sa and arko all pagban sa tibuok ng because I balay have found you kaysa tanan nga tawo righteousness ikaw lamang in ang nagbuhat ug matarong. And the God commanded to Noah, make an ark of the Lord, and then built the ark. He was working 120 years. Kung isuko sa Dios si Noe nga maghimo siya og arka ug nagtrabaho siya dinhi og arka sulod sa 120 ka tuig. And then when Noah made the ark of the Lord on the mountain of Ararat, many people left and mocked him, but he was able to endure because he trusted only in God Almighty. Ug sila nga nagsugod na si Noah pagtukod aning arka sa bukid sa Ararat, daghang mga tawo ang mikatawa ug nagbugal-bugal kaniya apan iyang nalampusan kining tanan tungod kay misalig man lamang siya sa Dios. When God's time came and destroyed the whole entire earth with the flood, Noah's family was saved because of his faithfulness. Ug sa pagsugod na sa takna sa Dios sa pagguba sa tibuok kalibutan pinaagi sa luno, si Noah ug ang iyang pamilya naluwas tungod sa iyang pagkamatinumanon. Bible says in the last days when the Jesus second coming, how many people will be saved? Ang Biblia usab naingon sa katapusang mga adlaw sa diha nga mobalik na si Ginoong Hesukristo pila man ka mga tawo ang maluwas. How many people can enter the kingdom of heaven into all? Pila man ka mga tawo ang madala sa gingharian sa langit. Dadon sila pagkayam sa gingharian sa langit. Jesus teaching about this one very strictly, just a little people can enter the kingdom of heaven. Kung si Jesus, stricto kayo siya nga nagtudlo mahitungod niini nga ningon siya pipila lamang ka mga tawo ang makasulod sa gingharian sa langit. Because of the most of the people follow the pattern of this world, not follow the word of God. Tungod kay
kadaghanan sa mga tao ay lamang gisunod ang pamatasan sa kalibutan, wala nila sunda ang batasan o ang pulong sa Dios. That's why we must be careful to doing one thing and doing everything else. Nang kailangan kita nga mag-amping sa atong mga gipanguna-una or sa bisag unsa natong pabuhaton. Jesus teaching Matthew 7, many people say, Lord, Lord, I'll eat you, I'll pray to you, I'll worship you, like wives. O sumala sa inyo sa Mateo 7:21 na ingon dahang mga tao magsangpit og Ginoo, nagsimba ko nimo o nakikuban ko kauban kanimo. Their mouths praise God, their mouths say, Lord, Lord, but their heart is far from the Lord. Ang ilang nabil nagsangpit og Ginoo apan ang ilang kasing-kasing layo kaayo sa Ginoo. And then Jesus teaching strictly, no, I cannot open my kingdom of heaven for you. Ug si Jesus mingon kanila nga nahangyo kaniya nga dili ko kahimo sa pag-abli sa gingharian sa langit para pasugdon ka. Because most of them working for themselves, not for the glory of God. Kay kalabanan kanila halos silang tanan na kinabuhi para sa ilang kaugalingon ug dili alang sa kahimayan sa Dios. I found that some of the church members is very peaceful, like Noah. Kung saan nga nakita ni Pastor nga kadaghanan sa bansa ng mga minulo nga matilimanon gayon kaayo sama ni Noe. That's why 2025 try to change your lifestyle peacefully, work with God Almighty. Kung man nagining bagong tuig 2025 ato sulayan pagbago sa ato ang kinabuhi nga mahimutang mga matilimanon. Someone, you must fulfill your responsibility in this year, New Year's. O ikatulo, kailangan natong tumanon ang atong mga responsibilidad niining bagong tuig. So many people try to live monasteries. Kung daghang mga tao ang nagkinabuhi sa kasagaran lamang ang kinabuhi. Will what is this one like this person dangerous? O unsa man ang tao masama niini usa ka tawo nga delikado kaayo. The disciple of Jesus Christ, Judah, followed Jesus Christ 3.5 years. Sama pa ng litag kining disipulo ni Hesukristo nga si Judas, sunod-sunod di siya ni Hesukristo sunod sa tulo ka tuig ug tunga. He was seems like a good person, and Jesus came to the, you can keep my money back. O tawo murag maayo kay siya nga tawo sa mga siya mo'y gitahasan ni Jesus kaya siya mo'y magdalala sa kwarta. But finally, Judah betrayed Jesus Christ and suicide. Sapat sa katapusan, gitraidor ni Judas sa Jesus ug naghikog siya. Why? Ug ngano man, He said, Lord, Lord, I love you. But his mind was very different. sa mga mingon sa Ginoo, gihigog matikaw pa nang iyang una og kinaiya lahi kaayo. Acts chapter 1:25 says, Dili sa Buhat kapitulo 1 bersikulo 25 nagingon. to take over Nang his huli sa apostolic pagpapostol ministry, which kanina ang Judas Judas likes to aron go pag-adto very sa pure. dapit nga angay kaniya. Judas apostles went away, one of the disciples. Sa mga kining si Judas nga usa sa apostoles ipalayo gayud kanila. And suicide. O unang sa katapusan siya nagpakamatay. We must be very careful. Judas, who lost his sense and our responsibility, ended his life by committing suicide. Muna magpamping kita sa mga si Judas nga nawad-an sa iyang pagbati o nawad-an sa iyang responsibilidad niabot sa iyang kinabuhi nga naghikog naman siya. He forgot the commandment of Jesus Christ and his responsibilities. Diya nakalimutan ang sugo ni Hesukristo o bisan ang iyang mga responsibilidad. Remind me what the Apostle Paul's advice to us is. O ato hinumduman kung unsa ang tambag ni Apostoles Pablo dinhi kanato. 2 Timothy chapter 4 verse 5. Ikaduhang Timoteo kapitulo 4 bersikulo 5. But Apan, you keep your head in all situations, endure hardship, do the work of evangelist, shining will show your wisdom. ingon nga sulugoon sa Dios. This is the very important instruction to
Timothy, apostles, true sons. Kung kini ang importante kaayo nga pahimangon ni Apostoles Pablo sa iyang espirituhanong anak nga si Timoteo. Apostle Paul mentioned, Timothy, you are my true sons. Ug sa mga niingon si Apostoles Pablo, Timoteo, ikaw akong matuod nga anak. And then Apostle Paul instruction teaching his true son Timothy likewise. Unang ipahimangnuhan o gitudluan ni Apostoles Pablo iyang matuod nga anak nga si Timoteo ug sama niini. All of you and I must be reminded these scriptures for not only Timothy, for you and I. Muna ikaw o ako kinahanglan itong hinumduman kining maong mensahe. Ang kining mensahe dili lamang alang kag Timoteo, kundi alang mo sa kanimo o kanako. So we must fulfill our responsibility in God Almighty for Jesus Christ. Muna atong tumanon ang atong mga responsibilidad diha sa Dios ug kang Ginoong Hesukristo. And then Almighty God will remind you what to do. He will indulge your position for some days. Ug ang labing kamahanan nga Dios, hinumduman niya ang atong mga sakripisyo, ato ang mga kahimtang ug puhod iyahara kitang ituboy. Number 4, you must listen to the word of God and practice it. Ikaw kinahanglan kita nga maminaw sa pulong sa Dios ug tumanon kini. Bible says in Romans chapter 12, 10 to 13. Ug ang Biblia nagingon sa Roma kapitulo 12, bersikulo 10 hangtod sa 13. Be joyful in hope, patient in affliction, peaceful in prayer. Shall with the Lord's people who I lead practice hospitality, blessing, Lord, has kept you. Diha sa espiritu ug alagari ang Ginoo. Pagmaya kamo tungod sa inyong paglaom, pagpailog kamo diha sa inyong mga kalistanan ug pag-ampo kanunay. In this new year, you must love only Jesus Christ. Nining bagong tuig, si Hesukristo lamang ang atong higugmahon. When you love Jesus Christ full-heartedly, you can love one another. Kung higugmaon nato si Hesukristo sa tibok natong kasing-kasing, makahimo ta sa paghigugmaay sa matag usa. Why people cannot love family to each other? Because they do not love Jesus Christ. Nga naman nga ang tao dili siya kahigugma sa iyang pamilya o bisan sa iyang isig katawo. Tungod kay wala man niya higugmaa sa Hesukristo una. Why people cannot keep their peace? They do not love Jesus Christ. Nga naman nga mga tao wala nila ang pinga nila mga pagtuo tungod kay wala nila higugmaa sa Hesus. To love Jesus Christ is to love your beloved brother and sister. Sa paghigugma kang Hesukristo mao ang paghigugma sa makita nimo nga mga igsuong lalaki ug babaye. Your beloved friend and brother and sister family is very important. Ang makita nato natong mga higala o atong mga pamilya importante kayo. Your neighbor, relatives, very important. Ang atong mga isig katawo o ang atong mga silingan importante kayo. If you do not love them, you have a liar. You can love God Almighty. You cannot love God. Kay kung wala nato sila higugmaa, makapon gayon kita o tinuod gyud wala nato higugmaa ang Dios. Beloved, lovely brother and sister is most important. Ang makita, mahigugmaon natong mga igsoon, importante kayo. Those who diligently seek and serve God become the source of blessing. Kadtong mga matugigon na nakita o nagalagad sa Dios, mahimo silang tuguran sa panalangin. Which means we must diligently seek God Almighty and Jesus Christ. Nga buti pa sa buti kinahanglan nga magmakugihon kita o kinasingkasing atong pangitaon si Ginoong Hesukristo. Which means follow the word of God. Meditate the word of God day and night. In the morning, when you wake up, you can meditate the word of God. Before the sleep, meditate the word of God. Is the diligently seek God Almighty. Nga sa buti pa sa buti ni sundon nato ang Biblia, atong tunan ang Biblia, basawan ang Biblia adlaw ug gabi, atong tunan ang Biblia sa dili pata matulog ug mao kini ang matinud-anon or makugihon nga pagpangita sa Dios. When you follow the word of God, the Holy Spirit will come upon you, fulfill
Holy Spirit in your life. Kung akong sundon ang pulong sa Dios, ang walang espiritu unsad sa akong kinabuhi o tumano niya ang timuha sa akong kinabuhi. You will receive the wonderful power and become a very blessed person. Makadawat kita maanindot kaayo nga gahom o mahimong kitang napanalanginan nga katawhan. Because we believe that all property and all material, money, everything should come from the Heavenly Father God. Bible says. Kung kinituta nga tanang mga kaptangan, tanang yuta, o tanang mga butang, ikan gayon sa itong langit ng amahan, sumala sa gingon sa Biblia. If you want to be blessing this year, 2025, seek the Lord God Almighty, studying Bible, meditate the Bible, more earnestly, and pray continually. Muna sumala sa gingon sa Biblia, kung patuntuin, kung gusto kita nga makaibalag sa labing kamahal ng Diyos, kinahanglan kita nga padalong nga magbasa o magtuon, pag-ayo sa pulong sa Diyos, o katong sundon ang pulong sa Diyos, kung mag-ampok pag-ayo. Last one, what happened when you arm yourselves of the prayer and the word of God? Sa katapusan, usa may mahitabo kung sangkapon na itong atong kaugalingon pinagi sa pag-ampo o sa pulong sa Diyos. Bible says, 1 Timothy chapter 4, verse 5. Ang Biblia nag-ingon sa unang Timoteo, kapitulo 4, versikulo 5. Because it is Ngayon, ang consecrated pulong sa by the Diyos word o of God. pag-ampo, mao'y nakapabalaan niini. That's why the word of God is powerful weapon, consecrated your life. Muna ang pulong sa Diyos kamahanan gayud kaayo nga hinagiban nga makapabalaan o makaputli sa akong kinabuhi. When you follow the church instruction, meditate the word of God and pray continually, your lifestyle will be changing. Mula kung atong sundon ang gisugo sa simbahan, pinaagi sa pagtuon sa Biblia o sa pagani sa pag-ampo, ang atong pagkinabuhi, mga usap gayon. First of all, your thoughts will be renewed and you will become a holy person. Nga una sa tanan ang atong mga pamuna-muna, babag-o o mahimong kita mga balaan nga tawo. You will receive the dreams and visions given by the Holy Spirit of God. Makadawat kita ang mga damgo o pananawon na hinatag gikan sa balang Espiritu sa Dios. Your absolute faith in the Word of God will growing up. Ug ang atong hingpit nga pagtuo sa pulong sa Dios mutubo gayon. Unlike the person reading Bible and memorize the Bible, writing Bibles. Ganahan kay si pastor na itong mga tao nga padayon nga nagbasa sa Biblia, nagtuon sa Biblia o nagmemorya sa Biblia. That's why I want to give them scholarship step by step. Muna ganahan mohatag si pastor kanila o pahalipay or scholarship sa hinay-hinay. Even though I am not businessman, I have no money, but I want to save the money and help them to increase more and more. Bisan og dili siya negosyante o wala siya daghang kwarta apan ganahan siya nga mo tabang para sa pagkatubo sa atong mga pagtuo pag-ayo. That's why when you memorize the Bible, reading Bible continue, you will be able to govern yourself wisely, control all your situations. Muna kung mapadayon ka sa pagbasa sa Biblia o sa pagtuon sa Biblia, makahimo kayo kita sa pagtumala sa atong kaugalingon ug maalamon sa pagkontrol sa tanang sitwasyon. You will be able to receive the guidance of the Holy Spirit and the worship and the serve of God very well. Makahimo kayo kita sa pagdawat o giya sa balang Espiritu o makasimba o makahalagad sa Dios pag-ayo. You will live a life overflowing with love and happiness. Magkinabuhi kita sa kinabuhi nga nakawas sa gugma o sa kalipay. So I will conclude the message in today's. O gadunay panapos sa mensahe ng Pastor Lee karon. I tell you the truth, never waste the year 2025 that God has given you and I. Nga dili na ayaw usigi ang tuig 2025 nga gihatag sa Dios kanimo ug kanako. Greeting each Kaya other. mo tapay. Do not waste your time. Do not waste your time. Do not be tempted by false and empty worldly things. Ayaw patintal sa mga sayop o walay unod nga mga butang sa kalibutan. Look only to the cross of Jesus Christ and rely on it. Lantawa lamang ang cross ni Jesucristo o pabili niini. Because the cross of Jesus Christ is the last covenant that promises us a new life. Tungod kay ang cross ni Jesucristo
Kristo mao kini ang kasabutan sa Dios nga nagsaad kanato sa bag-ong kinabuhi. Almighty God made a new covenant through His Son Jesus Christ died on the cross, crucifixion. Ang labing kamahalan ng Diyos nahimo siyang bagong kasabutan pinaagi sa iyang bugtong anak na si Jesucristo nga nagpakamatay dito sa cross. Which means if you crucify your life, your desire with Christ Jesus, you can starting the new life. Nga buti pa sa buti ko ato ilansa ang ato ang mga daan nga mga tinguha o ato ang kinabuhi dito sa cross makasugod gayud kita og bagong kinabuhi. You can drink no more before you have the long attitude. Dili na ta makabuhat kaniadto katong mga dautan pa kaayo atong mga kinaiya. You can accept the attitude of Jesus Christ and Apostle Paul in your life, and then you will become a new creation. Atong dawaton ang gitudlo ni Ginoong Hesukristo ni Apostol Pablo sa atong kinabuhi ug pinaagi nini mahimo kita mga bagong binuhat. In the new year, advance toward the kingdom of heaven. Sa bagong tuig padayon padulong sa gingharian sa langit. So I pray in the name of the Lord that you faithfully fulfill your mission as an evangelist who boasts and testify about the cross of Jesus Christ that save us. Kung muna ako nag-angkon sa ngalan sa Ginoo nga kita magmatinumanon kung atong tumanon ang atong misyon isip usa ka ebanghelista kinsa nagpasigarbo ug nagpamatuod mahitungod sa cross ni Jesus nga nagluwas kanato. That's why I updated the prayer request number 1. Pray that the spiritual eyes and ears of the brother and sister will be open. Kung muna giproklama ni Pastor kining pag-ampo alang kanato nga mag-ampo ta sa espirituhanon natong mga mata o galunggan o bisan sa atong mga kaigsuonan mga abli kayoy. Let's pray. Father God, we have learned the new installation for 2025. We are starting the new year, first Sunday worship service. Please help all of us. Remove the old long attitude.